Pinunit ni Professor Peralta ang exam paper mula sa pakete at ibinato ito sa sahig. Quantum physics, pang-iinsulto niyang sabi. Ang nanay mo naglilinis ng banyo, ipinanganak ka para magwalis ng sahig. Humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamao ni Roberto, nanginginig ang katawan niya sa galit. Sa loob lamang ng 72 oras, ang parehong propesor na iyon ay matitigilan sa harap ng dekano. At nakatayo sa pisara ay ang janitor, ang taong lulutas ng problemang pinaghirapan ni Peralta sa loob ng 3 taon. Noong umagang iyon, dumating si Roberto Costa sa UCC ng alas 6. Tahimik ang gusali ng Departamento ng Pisika, balot pa rin ng malamig na hamog na kumot sa buong campus na parang mabigat na takip. Naglakad siya sa tahimik na mga pasilyo, may nakasablay na backpack sa isang balikat. Ang lumang, gasgas na backpack na ginagamit niya mula pa noong high school. Tinahi ang mga punit nito ng itim na sinulid ng kanyang ina isang gabing nahuli sa pagtulog habang nag-aaral siya para sa entrance exam ng universidad. Nagawa niya ang halos hindi pinaniniwalaan ng iba. Isang batang galing sa mahirap na komunidad, anak ng isang solong ina, at ngayon nag-aaral sa pinakamahirap na programang akademiko ng bansa sa pamamagitan ng buong scholarship. Theoretical na pisika, 15 estudyante lang bawat taon ang tinatanggap at isa roon si Roberto. Pero noong umagang iyon, habang papunta siya sa silid-aralan 412, hindi niya alam na malapit nang magbago ang lahat sa buhay niya magpakailanman. Pagpasok ni Roberto sa silid, naroon na si Professor Victor Peralta. Matangkad at payat, dala niya ang maingat na hinubog na aura ng sopistikadong Europeo. Hindi nagbabago ang estilo niya. Palagi siyang nakaabong tweed jacket, may salaming may gintong rim at isang makintab na Swiss na relo na kumikislap tuwing sobra-sobra niyang tinitingnan ang oras. 53 taong gulang, si Peralta may 2 doctoral degree at kilalang kilala sa pagiging malupit. Sumusunod sa kanya ang reputasyon na parang malamig na hanging walang tigil. Walang pumapasa sa kurso niya sa unang pagtatangka, walang kahit sino. Umupo si Roberto sa ikatlong hanay, malapit sa pasilyo, paborito niyang pwesto. Hindi masyadong malapit para hindi magmukhang mayabang, hindi rin masyadong malayo para hindi makaligtaan ang mahalaga. Inilabas niya ang notebook niya, isang makapal na berdeng hardcover na ginagamit niya sa lahat ng asignatura. Hindi niya kayang bumili ng higit sa isa. Siksik ang bawat pahina ng mga equation, guhit at mga tanong na maingat na isinulat sa gilid. Dahan-dahang dumating ang iba pang estudyante, pawang mula sa mayayamang pamilya. Kita iyon sa damit nila, sa punto ng pananalita, sa kumpiyansa nila. Pinakabago ang mga laptop nila, bagong-bago ang mga backpack at umiinom sila ng mamahaling kape mula sa mga imported na thermos. Si Roberto, plain na tubig lang mula sa muling ginamit na plastik na bote. Eksaktong alas 7 ng umaga, pinagsarhan ni Profesor Peralta ng pinto ang silid-aralan ng malakas. Ngayong araw, anunsyo niya ng walang pagbati, sisismulan natin ang Advanced Quantum Mechanics. Humarap siya sa pisara at nagsimulang magsulat, mabilis at madiin ang mga hagod ng tisa. Gusto kong malinaw ang isang bagay mula sa simula, sabi niya habang humaharap sa klase. Dumaan ang tingin niya sa buong silid hanggang sa tumigil kay Roberto. Tinitigan niya ito, sinusuri ang backpack na tinahitahi, ang kupas na sapatos, ang simpleng damit. Hindi para sa lahat ang kursong ito, malamig niyang sabi. Ang quantum physics ay nangangailangan ng uri ng isip na ipinapanganak na mayroon. Hindi ito natututunan. Meron ka nito o wala. Ramdam ni Roberto ang lamig na gumapang sa gulugod niya. May kung anong malupit sa titig ng propesor na nagpabaluktot sa sikmura niya. Pero nagpatuloy ang lecture. Pinuno ni Peralta ang pisara ng sunod-sunod na masalimuot na equation na parang lihim na kodigo para sa karamihan ng klase.
Pero hindi kay Roberto. Sinundan niya ang bawat linya, bawat pagbabago, bawat konsepto ng malinaw. Higit pa roon, napansin niya ang maliliit na pagkakamali na tahimik na itinatama ng propesor nang hindi man lang inaamin. Nang magtanong si Peralta kung may katanungan, itinaas ni Roberto ang kamay niya. "Profesor," maingat niyang sabi, "sa ikatlong linya ng derivation ninyo, hindi ba dapat complex conjugate ang gamit sa halip na absolute value?" Nanigas ang buong silid. Lumingon ang mga ulo. Ipinaliwanag ni Roberto tungkol sa wave function. Kung complex conjugate ang ia-apply, mas maayos ang pag-converge ng integral. Ito'y metodong inilathala ni Francisco Castro noong 1987. Hindi gumalaw ang propesor. Sa loob ng 3 nakapapasong segundo, nanatili siyang nakatigil. Pagkatapos, dahan-dahang lumitaw ang malamig na ngiti sa mukha niya. "Kawili-wili," sabi niya. "At saan mo naman natutunan si Castro? YouTube?" Napatawa ang ilang estudyante na mula si Roberto. "Hindi po, Profesor," sagot niya. "Nabasa ko po sa isang isinaling artikulo na nakita ko sa Municipal Library." "Municipal Library," ulit ni Peralta, tumutulo sa panlalait ang boses. "Oo nga, iyong lugar kung saan pumupunta ang mga hindi kayang magbayad ng totoong edukasyon para magkunwaring matalino." Mas malakas ang tawa ngayon. Yumuko si Roberto sa notebook niya. Nanginginig ang mga kamay niya pero wala siyang sinabi. Hindi niya kayang hamunin ang isang propesor, lalo na't nakataya ang scholarship niya. Bumalik si Peralta sa pagtuturo na parang walang nangyari. Pero alam ni Roberto, mula sa sandaling iyon, nakagawa siya ng isang makapangyarihang kaaway. At habang nagpapatuloy ang klase, maaaring nagtatanong ang mga nanonood mula sa bahay, "Saan kayo nanonood?" Ilagay ang lokasyon ninyo sa comments habang mas tumitindi ang kwento ni Roberto. Ang hindi niya alam, ang kanyang ina, si Rosa, ay nagtatrabaho sa parehong gusali sa loob ng 3 taon. Naglilinis ng mga silid-aralan, banyo at laboratorio. Nagsisimula ang shift niya ng alas 10 ng gabi at nagtatapos ng alas 6 ng umaga, bago pa dumating ang mga estudyante. Si Rosa Costa ay 48, may mga kamay na gasgas at magaspang dahil sa ilang taon ng pagkukuskus ng sahig at paggamit ng matapang na kemikal. Pero may lihim siya na walang nakakaalam sa universidad. Si Rosa Costa ay talagang ipinanganak bilang Ivana Castro sa Kazan, Russia. 52 taon na ang nakalipas. Sinasabi niyang 48 siya ngayon dahil ninakawan siya ng buhay ng mga taong mas gusto na niyang kalimutan. At higit sa lahat, siya ang nag-iisang anak na babae ni Francisco Castro, isa sa pinakabrilyanting theoretical na pisiko ng Soviet Union. Lumaki siya sa mundong puno ng mga ekwasyon at pisara. Bago pa man siya makabasa ng storybook, binabasa na niya ang mga pormulang matematikal. Pagsapit niya ng 12 taong gulang, kaya na ni Ivana lutasin ng madali ang mga komplikadong problema sa differential calculus. Sa edad na 16, nailathala niya ang una niyang siyentipikong papel, ngunit sa pangalan ng kanyang ama. Noon, hindi seryosong tinatanggap ng Soviet Academy ang mga babae. Nag-aral siya ng quantum physics sa Moscow State University at nagtapos ng may karangalan. Di nagtagal, sinimulan niya ang PhD na may potensyal na baguhin ang pag-unawa sa mga subatomikong partikulo. Pero nagbago ang lahat ng dahil sa kasaysayan. Bumagsak ang Soviet Union at kasabay nito ang isang alon ng kawalang katatagan. Pumanaw ang kanyang ama noong 1991, ilang buwan lang bago tuluyang gumuho ang bansa, naglahong parang bula ang pondo para sa agham. Isinara ang mga laboratorio. Ang mga mananaliksik ay tumakas palabas ng bansa o humanap ng paraan para mabuhay, nagbebenta ng kung ano-ano sa mga kalye at palengke. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakilala ni Ivana
ang isang lalaking Meksikano na nagtatrabaho sa lokal na embahada. Naniniwala siyang umibig siya o marahil umibig lang siya sa ideya ng pagtakas patungo sa mas mabuting buhay, malayo sa lamig at hirap. Nagpakasal sila at umalis siya patungong Mexico, dala ang isang maleta na puno ng mga siyentipikong tala at pusong puno ng pag-asa. Pero mabilis ding naglaho ang pag-asang iyon. Naging mapang-abuso ang kanyang asawa, hindi matanggap na kasal siya sa isang babaeng mas matalino kaysa sa kanya. Sa tuwing binabanggit ni Ivana ang kanyang pinag-aralan, marahas siyang sinasaktan ng lalaki. Kapag sinusubukan niyang mag-apply sa mga trabahong akademiko, sinisira nito ang kanyang mga dokumento. Isang araw, habang umiiyak siya sa isang sulok, sinunog nito ang lahat ng kanyang research notebooks. Mga tao ng buhay niya naglaho sa apoy. Nang ipanganak si Roberto, alam ni Ivana na kailangan na niyang makaalis. Isang gabi, tumakas siya bit-bit ang sanggol sa mga bisig, suot lamang ang damit na nasa katawan niya. Dumating siya sa kabisera na walang pagkakakilanlan, walang pera at walang matatakbuhan para humingi ng tulong. Muli niyang binuo ang sarili niya, pinalitan niya ang pangalan niya at naging Rosa Costa. Gumawa siya ng payak na kwento tungkol sa kanyang pinagmulan. Sinanay niya ang kanyang boses para maitago ang Russian accent hanggang halos hindi na mahalata. Nagsimula siyang magtrabaho bilang tagalinis, una sa mga pribadong bahay, pagkatapos sa mga gusali ng opisina at sa huli sa universidad kung saan balang araw mag-aaral ang kanyang anak. Bawat gabi, nilalakad niya ang parehong mga pasilyong nilalakad ng anak niya sa araw. Pero hindi ito alam ni Roberto. Hindi niya kailanman sinabi, tinago niya ang nakaraan. Ayaw niyang pasanin ni Roberto yon. Ayaw niyang maramdaman ng anak na kailangan nitong dalhin ang pamana ng isang napakatalinong lolo o ng isang inang minsang nangarap na baguhin ang agham. Gusto niyang maniwala siyang anak siya ng isang babaeng masipag na ang talino niya'y bunga ng tiyaga, hindi mana mula sa nakalimutang lahi. Umaasa siyang makakatulong ito para maging malaya siyang bumuo ng sarili niyang kinabukasan nang walang bigat ng imposibleng inaasahan. Pero kahit itinatago niya ang katotohanan, hindi niya malimutan kung sino siya dati. Bawat gabi, habang nililinis ni Rosa ang mga silid sa pisika, tumitigil siya sa harap ng mga pisara. Pinag-aaralan niya ang mga ekwasyong naiwan ng mga propesor. Tahimik, gamit ang dulo ng daliri at hindi nagiiwan ng bakas, itinatama niya ang mga mali. Hindi para sa iba, para sa sarili niya. Para maalala, para maramdaman kahit saglit ang babaeng dati niyang naging siya. Noong gabing iyon, pumasok si Rosa sa silid-aralan 412 bandang 11:00 ng gabi. Walang tao sa buong gusali, tanging mahinang ugong ng mga fluorescent light ang pumupuno sa katahimikan. Ginawa niya ang karaniwang trabaho, inaayos ang mga upuan, nagwawalis ng sahig, nagtatapon ng basura. Pero nang umabot siya sa mesa ng propesor, natigilan siya. May exam na nakahiga roon at nasa itaas ang pangalan ng anak niya, Roberto Costa. Ang grado, 0. Nanginig ang mga kamay niya habang pinupulot iyon. Binasa niya ang mga sagot. Bawat isa ay perpekto. Lahat ng ekwasyon ay tama ang solusyon. Nakilala niya ang mga advanced na teknik na ginagamit lamang ng tunay na pambihirang estudyante. Pero katabi ng bawat solusyon, nakasulat sa makapal na pulang tinta ang mga komentong tulad ng mali. Wala kang naiintindihan. Halatang kinopya. Walang estudyante sa antas mo ang makakaalam nito. Bumagsak ang dibdib ni Rosa. May sadyang gustong sirain ang kinabukasan ng anak niya at may kapangyarihan ng taong iyon para gawin ito. Ibinabalik niya ang exam sa eksaktong lugar kung saan niya nakuha at tahimik na tinapos ang paglilinis. Pero noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, hindi siya nakatulog.
May kung anong gumising sa kaibuturan niya. Isang bahagi ng sarili niyang ibinaon sa mga taon ng katahimikan, takot at pakikipaglaban para mabuhay. Isang bahaging hindi nakakalimot sa apelyidong Castro. Sa mga sumunod na linggo, naging bangungot ang buhay ni Roberto. Nakita ni Profesor Peralta sa kanya ang perpektong puntirya, isang taong maaari niyang hamakin ng lantaran. Bawat lecture ay naging bagong paraan ng panghihiya. Tuwing nagtataas ng kamay si Roberto, binabaliwala siya ni Peralta. Tatawag siya ng iba, minsan pati mga hindi naman nagboluntaryo, para lang iwan si Roberto na hindi pinapakinggan. Kapag nagsalita pa rin si Roberto, pinuputol siya ng propesor gamit ang malulupit na salita. Hayaan nating sumagot ang mga talagang nakakaintindi. O, makinig ka na lang at baka matuto ka kung kaya mo man. Mas malala sa exams, kahit gaano katama ang gawa ni Roberto, bagsak siya palagi. Gumagawa si Peralta ng dahilan. Pangit daw ang sulat kamay, mali raw ang lohika o kaya'y paratang ng pandaraya. Sinasabi niyang hindi raw posibleng alam ng isang tulad ni Roberto ang ganoong kahihirap na konsepto. Sumunod ang mga estudyante sa ginagawa ng propesor. Noong una banayad lang, mapanghusgang tingin, pabulong na insulto. Tapos naging mas hayagan, malalakas na biro, pangungutya sa damit at sapatos niya at sa huli, ganap na pag-iisa. Walang umuupo sa tabi niya, walang nagsasama sa kanya sa group projects o diskusyon. Kinausap lang siya kapag gusto siyang kutyain. Isang umaga pagpasok ni Roberto sa silid-aralan, nakita niyang hinarangan ang dati niyang upuan ng mga backpack at jacket. Nang magtanong siya kung maaari bang alisin, sabi ng isang estudyante, "Doon ka na lang sa likod, kasama ng basura." Sumabog ang tawa, walang sinabi si Roberto. Naglakad siya papunta sa huling hanay at umupo ng tahimik. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagreklamo, kinuyom lang niya ang mga kamao sa ilalim ng mesa at huminga ng malalim. Hindi niya pwedeng mawala ang scholarship. Yun lang ang tanging daan niya pasulong. Kapag nawala iyon, mawawala rin ang kinabukasan niya. Mula sa mesa niya, nakita ni Profesor Peralta ang lahat. Hindi niya pinigil ang pang-aapi. Wala siyang sinabi. Sa katunayan, bahagya siyang ngumiti bago magsimula ang klase na parang may kasiyahan siyang nakukuha sa kalupitan. Pero si Rosa nanunood din. Bawat gabi sinisiyasat niya ang silid-aralan 412, naghahanap ng bakas ng dinaranas ng anak niya. Nakita niya ang mga graded assignments, hindi patas ang marka. Nabasa niya ang mapapait na sulat sa gilid. Nakita niya ang mga zero na dapat sana'y mataas na puntos. At isang gabi, may natuklasan siyang nagpanginig sa kanya sa matinding galit. Sa mesa ng propesor, may opisyal na dokumento, kahilingang kanselahin ang scholarship ni Roberto Costa. Ang dahilan, umano'y mababang performance at hindi angkop na asal. Pirmado na ito ni Profesor Peralta. Lagda na lang ng dekano ang kulang. Binasa ni Rosa ang bawat salita, nanginginig ang kanyang mga kamay. Puno ng kasinungalingan ang kahilingan, mga paratang ng plagiarism na walang ebidensya, akusasyon ng kawalang-galang dahil lang nagtatanong, at pahayag na hindi raw karapat-dapat si Roberto na magpatuloy sa programa. Kapag naaprubahan ito, mawawala sa anak niya ang lahat. Hindi niya pwedeng harapin ang propesor. Baka mabunyag ang pagkakakilanlan niya at mawalan siya ng trabahong kailangan niya. Hindi rin niya pwedeng sabihin kay Roberto, sobrang bigat na ang dala nito, pero hindi rin niya kayang manahimik habang sinisira ang kinabukasan ng anak niya. Nung gabing yon, gumawa si Rosa ng isang tahimik ngunit matapang na pasya. Nagsimula siyang maglinis ng mas mabagal. Mas naging mapagmasid siya, mga ekwasyon sa pisara, mga librong nakabukas, mga usapang naririnig mula sa mga propesor na akala'y hindi siya naiintindihan. Walang pumapansin sa babaeng tagalinis, walang nag-iisip na kaya niyang unawain ang mga simbolo sa pisara.
Walang nakakaalam na sa likod ng asul na uniforme at pagod na kamay ay isang isipan na minsang may pangakong babago sa quantum physics. At ang pagiging hindi nakikita niyang iyon ang magiging lihim niyang sandata. Dumating ang araw ng midterm exam na parang bagyong papalapit. Alam ng lahat ang aasahan. Hindi sinusukat ng exams ni Profesor Peralta ang kaalaman. Dinisenyo ang mga iyon para durugin ang mga estudyante. Imposibleng hirap ang mga tanong. Hindi kailanman sapat ang oras at ang pagmamarka paiba-iba at walang awa. Naghahanda si Roberto sa loob ng maraming linggo. Bawat gabi, nag-aaral siya hanggang 3:00 ng madaling araw. Ninanakaw ang oras sa tulog. Isinasakripisyo ang bawat kasiyahang karaniwang nararanasan ng isang 19 na taong gulang. Walang lakad kasama ang mga kaibigan, wala naman siyang kaibigan. Walang party, wala siyang natatanggap na imbitasyon. Umiikot ang mundo niya sa library, sa maliit niyang kwarto, at sa bunton ng mga librong pisika na maaari niyang hiramin o kayang ipa-photocopy. At sa kabila ng lahat, pumasok siya sa exam room noong umagang iyon na tahimik pero matibay ang loob. May mga anino ng pagod sa ilalim ng mga mata niya pero kalmado ang puso niya. Kumpiyansang galing sa taong ibinigay na ang lahat para maging handa. Nasa harap si Professor Peralta na mimigay ng exam sheets na may ngiting parang sabik siyang bumagsak ang mga estudyante. Pagdating niya sa mesa ni Roberto, sadyang tumigil siya. "Costa?" Malakas niyang sabi, matalim ang boses na humiwa sa katahimikan ng silid. "Tingnan nga natin kung kaya mong bumuo ng sarili mong sagot ngayon. Kung may sariling isip ka pa." Umuugong ang tawanan sa classroom. Hindi sumagot si Roberto. Nakatuon lang siya sa papel at tahimik na tinanggap ang exam. Malupit ang exam. Hindi patas ang hirap ng mga tanong. Lampas na lampas sa inaasahan para sa second semester na pagsusulit. May mga problemang nangangailangan ng kaalaman mula sa mas mataas na taon. Ang iba naman, puno ng mapanlinlang na pananalita para iligaw ang sasagot. Pero hindi naligaw si Roberto. Kilala niya ang bawat problema. Ang hindi niya alam, inihanda na siya ng kanyang ina para sa ganito sa buong buhay niya kahit hindi niya namamalayan. Mula pagkabata ibinabalot ni Rosa ang pagkatuto sa mga laro. Nagtatanong siya ng mga palaisipan sa hapunan para hasain ang lohika niya. Binabasahan niya siya ng bahagi ng mga science book na parang mga kwentong pambata. Akala ni Roberto sariling kuryosidad ang pinagmulan ng pagmamahal niya sa pag-aaral. Hindi niya alam na maingat itong pinalago ng isa sa pinakamatalinong isipan ng kanyang henerasyon. Natapos niya ang buong exam sa loob lang ng 40 minuto. Wala pang kalahati ng oras na ibinigay. Tumayo siya, naglakad papunta sa harap at inilapag ang papel niya sa mesa ni Peralta. Tumaas ang kilay ng propesor na parang nagkukunwaring nagulat. "Natapos na agad o sumuko ka na sa kalagitnaan?" "Tapos na po ako, Propesor," marahang sagot ni Roberto. "Kawili-wili," bulong ni Peralta. "Talagang kawili-wili." Bumalik si Roberto sa upuan niya at nanahimik habang ang iba'y hirap na hirap tapusin ang exam. May ilan na tumingin sa kanya ng may inis, ang iba na may hindi makapaniwala. Paano nangyari na ang pinakabinabaliwalang estudyante ang unang natapos? Pagkalipas ng 3 araw, inilabas ang mga grado. Roberto Costa, 42%. Pinakamababa sa buong klase. Mas mababa pa sa mga hindi nakasagot ng ilang tanong. Matagal niyang tinitigan ang listahan, litong-lito, hindi matanggap ang nakikita. Sigurado siyang tama ang lahat ng sagot niya. 2 beses niyang sinuri ang bawat solusyon bago niya ipasa ang papel. Nanginginig, pumunta siya sa opisina ni Peralta sa oras ng konsultasyon. Kumatok siya, hirap mapatatag ang kamay. "Pasok!"
Sagot mula sa loob. Ang opisina ay parang dambana ng ego ni Peralta, pader na puno ng naka-frame na diploma, litrato kasama ang mga kilalang siyentipiko at mga parangal na kumikislap sa mga glass case. Profesor, nandito po ako tungkol sa grado ko sa midterm, sabi ni Roberto. Hindi man lang tumingala, sagot ni Peralta. Anong pag-uusapan? Nakuha mo ang gradong nararapat sa'yo. Pero tama po ang lahat ng sagot ko, giit ni Roberto. Lahat po! Tumingala na ngayon ang propesor at may kislap ng malupit na kasiyahan sa mata niya. Tama, ulit niya nanunuya. Hinugot niya ang exam ni Roberto at ibinagsak ito sa mesa. Tingnan mo, hindi kumpleto ang paraan, magulo ang notasyon, minadali ang lohika, mahina ang gawa mo, wala nang iba. Dinampot ni Roberto ang papel. Bumigat ang dibdib niya, may mga pulang marka na pumapawi sa mga sagot na tama naman. Ang mga hakbang na sumusunod sa karaniwang lohika ay minarkahang mali. Ang mga konseptong tanggap ng sino mang pisiko ay basta na lang itinanggi. Profesor, hindi po ito patas. Patas? Sumandal si Peralta at ngumiti ng malamig. Hindi patas ang buhay, Costa. May mga taong isinilang para umangat at may mga taong isinilang para maglinis ng kalat ng mga iyon. Lumabas si Roberto sa opisina na parang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Naglakad-lakad siya sa mga pasilyo ng universidad na tila wala sa sarili, hawak ang lukot na exam sa kamay. Paano mo lalabanan ang taong may hawak sa lahat ng kapangyarihan? Kontrolado ni Peralta ang mga marka niya, ang kinabukasan niya, ang scholarship niya. Isang komento lang, isang pirma, pwedeng magpabura ng mga taong pinaghirapan niya at magsara ng lahat ng pintong pinilit niyang buksan. Sa huli, naupo siya sa isang bakanting bangko sa gitna ng campus. Mainit ang sikat ng araw sa mukha niya, pero malamig lang ang naramdaman niya. Lamig na nagmumula sa loob, gumagapang sa dibdib niya na parang tahimik na karamdaman. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naisip ni Roberto ang sumuko. Ano pa ang saysay ng pagsisikap kung dayaan ang laro? Anong silbi ng katalinuhan kung ang mga tulad niya ay hindi naman pinapayagang magtagumpay? Naisip niya ang nanay niya, ang bitak-bitak at pagod na mga kamay nito, ang mga gabing nagpupuyat ito para magplantsa ng uniforme ng ibang tao kapalit ng kaunting piso, ang mga pagkaing nilalaktawan nito para siya ang makakain ng maayos. At ngayon, parang wala pala itong lahat na saysay. Pumatak ang luha sa mga mata niya at ngayon hindi na niya napigilan. Naupo siya roon wasak habang unti-unting nadudulas palayo ang matagal niyang pangarap. Ibinabaon ni Roberto ang mukha niya sa mga kamay at tahimik na umiyak, ganap na mag-isa, sa gitna ng mataong campus ng universidad. Daan-daan ang estudyanteng dumaraan, nakatuon ng mga mata sa harap, ni isa walang lumingon sa kanya, para sa kanila hindi siya umiiral, pero may isang nakakita sa kanya. Tapos na sana ang night shift ni Rosa, ilang oras na ang nakalipas, pero may kung anong hindi pumayag na umuwi siya. May kakaibang bigat sa dibdib niya, isang balisang pakiramdam na tanging ina lang ang nakakaramdam. Kaya nanatili siya sa malapit, tahimik na nakaupo sa isang bangko sa tapat ng campus sakaling may mangyari, at doon niya siya nakita ang anak niyang umiiyak. May klase ng sakit na nararamdaman ng ina kahit malayo. Pero ang makita ito mismo, makitang wasak na wasak si Roberto, nakaupo sa pagkatalo kung saan dapat siya namamayagpag, ay hindi niya kinaya. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Rosa, tumawid ng kalsada at pumasok sa campus. Dumiretso siya sa anak niya, suot pa rin ang asul na uniforme ng janitor na gusot mula sa mahabang gabi. At ang mga mata niya'y nag-aapoy hindi lang sa pagmamahal, kundi sa mas malalim na bagay. Isang matinding galit na matagal nang natutulog. Tumingala si Roberto nang bumagsak ang anino ni Rosa sa kanya. At naroon siya, ang nanay niya, nakatrabaho pa rin, dala ang parehong pagod na ekspresyon na lagi niyang nakikita.
Pero may kakaiba sa mga mata nito, may lakas. "Ma'am, anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Umupo si Rosa sa tabi niya at marahang hinawakan ang mga kamay niya. "Anong nangyari, anak ko?" Mahinahon niyang tanong at ikinuwento ni Roberto ang lahat. Isinalaysay niya ang araw-araw na panghihiya, ang mga exam na hindi patas ang marka, ang malulupit na salita ng mga kaklase at kung paanong hindi siya kailanman binibigyan ni Profesor Peralta ng pagkakataon. Inamin niyang parang dayo siya sa isang lugar na hindi talaga ginawa para sa mga tulad niya. Tahimik na nakinig si Rosa. Tinanggap niya ang bawat salita na parang bato na idinadagdag sa bigat ng puso niya. Nang matapos magsalita si Roberto, saglit siyang tumigil at saka binitiwan ang mga salitang hindi niya malilimutan kailanman. "Roberto," sabi niya, "tingnan mo ako." Itinaas ni Roberto ang mga mata niya. Walang ideya ang lalaking iyon kung sino ka. Hindi niya nakikita ang lakas mo, ang apoy mo, at ang paglalakbay na nagdala sa iyo dito. Ang nakikita lang niya ay ang kinakatakutan niya, isang salaming nagpapakita ng bagay na hinding-hindi niya maiintindihan. Pero may kapangyarihan siya, ma'am. Kaya niyang agawin ang lahat sa akin. "Hindi," sagot niya. "Ang tunay na kapangyarihan hindi galing sa titulo o opisina. Nandito ang totoong lakas." Marahan niyang tinapik ang dibdib ni Roberto. "At nandito," dagdag niya, hinawakan ang noo niya. "Walang makakaagaw niyan sa'yo kahit siya." Tiningnan niya si Roberto ng matatag. "Kaya ano sa tingin mo, dapat ba akong manahimik o oras na para kumilos?" Napatitig si Roberto sa kanya, litong-lito. May nagbago. Sa mga mata ni Rosa, may tahimik na tindi. Parang apoy na matagal nang nagbabaga, ngayon handa nang sumiklab. Noong gabing iyon, hindi pumasok si Rosa sa trabaho. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, tumawag siya at nag-sick leave. Kailangan niya ng espasyo para mag-isip, oras para huminga. At sa wakas, lakas ng loob para gawin ang desisyong iniiwasan niya sa loob ng mahigit 2 dekada. Si Roberto, pagod na pagod mula sa emosyonal na bagyo ng araw, nakatulog ng maaga. Nakatayo si Rosa sa pintuan ng kwarto niya. Pinagmamasdan siya gaya ng pagmasdan niya noon nung sanggol pa ito. Nung nasa masikip nilang apartment pa sila na muling nagsimula sa bansang hindi alam ang mga pangalan nila. Pagkatapos, pumasok siya sa sarili niyang kwarto at binuksan ang aparador. Inabot niya ang likod nito sa likod ng mga lumang kahon ng sapatos at kupas na bag ng damit. Naroon, nakaselyo ng marupok at naninilaw na tape ang isang kahon na hindi niya nahawakan sa loob ng 15 taon. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaalis ang tape at binubuksan ang takip. May 3 bagay sa loob. Una, isang itim at puting litrato. Isang lalaking may bilog na salamin at mainit ng ngiti ang nakatayo sa harap ng pisara. Puno ito ng siksik na pormulang matematikal. Ang kanyang ama, si Francisco Castro, ang henyo na ang mga ideya ay nagtulak sa quantum mechanics tungo sa hinaharap. Ikalawa, isang madilim na berdeng notebook na kupas ang hardcover. Sa loob nito, mga pahinang puno ng maliliit ngunit matutulis na sulat kamay ni Rosa. Mga ekwasyon, teorya, konseptong binuo niya bago tuluyang gumuho ang buhay niya. Mga hindi na ilathalang gawa na hindi pa nakikita ng mundo. Mga ideyang naghihintay pa ring marinig. Ikatlo, isang diploma. Doctorate sa Theoretical Physics mula sa Moscow State University. Iginawad kay Ivana Sanchez Reyes, summa cum laude. Hinawakan niya ang diploma at matagal itong tinitigan. Hindi lang ito papel. Ito ang huling bakas ng lahat ng dati niyang pagkatao. Lahat ng isinakripisyo niya, isang buong buhay na naging isang marupok na pahinang amoy, alikabok, oras at alaala. Tumulo ang luha sa pisngi niya, pero hindi iyon luha ng lungkot. Luha iyon ng paggising. Inilibing niya ang pagkakakilanlan niya para mabuhay. Pero ngayon, ang anak niya ang nagdurusa dahil masyado siyang matagal na nanahimik.
Hindi niya hahayaang sirain ng isang maliit at mapait na lalaki ang lahat ng pinaghirapan ni Roberto. Hindi niya hahayaang magbayad ang anak niya para sa mga pagpiling na pilitan siyang gawin. Panahon na para bumalik si Ivana Reyes. Noong gabing yon, umupo si Rosa sa mesa sa kusina at binuksan ang 2 notebook, ang kanya at ang sa kanyang ama. Pahina sa pahina, binalikan niya ang mga taon ng advanced physics at muling nagising ang isip niya na parang makinang matagal na nakahinto, ngayon sumisindi ulit. Bumuhos pabalik ang mga ideyang hindi niya nahawakan sa loob ng dekada. Ang mga ekwasyong dati parang malayo ay bumalik ng may perpektong linaw. Ang mga konseptong iniwan niya ay muling sumiklab sa bagong lakas. Pagsapit ng pagsikat ng araw, may plano na siya. Maaring itinayo ni Peralta ang pangalan niya sa quantum mechanics. Maaring iginagalang siya, kinatatakutan. Pero si Rosa ay nag-aral kasama ang pinakamahuhusay na isipan ng Soviet Union. Katabi niyang nagtrabaho ang ama niya, nilulutas ang mga problemang hindi man lang masimulan ni Peralta. May hawak siyang kaalamang hindi maabot ng kahit sinong mapagmataas na akademiko. Pero hindi niya siya tatalunin sa pagharap o komprontasyon. Tatalunin niya siya sa pag-iisip, sa pag-iikot ng laro. At gagawin niya yon nang hindi man lang nagtataas ng boses. Hindi niya planong magtaas ng boses, walang magiging dramang pagsabog, walang biglaang paglalantad ng tunay niyang pagkatao na susundan ng mga hingang puno ng gulat mula sa madla. Hindi iyon ang estilo niya. Sa halip, tatamaan ni Rosa si Peralta sa pinakamasakit, ang ego nito. Babasagin niya ang dangal at yabang ni Peralta sa harap ng mga taong pinakagusto nitong pasikatan. At gagawin niya yon mula sa huling lugar na iisiping posible sa likod ng tahimik, di napapansing dignidad ng uniforme ng isang janitor. Matapos niyang selyuhan muli ang kahon, ibinalik niya ito sa aparador. Pagkatapos ay naligo siya, nagsuot ng bagong plansadong uniforme at naghanda ng almusal para kay Roberto na parang karaniwang araw lang. Pero habang nakaupo si Roberto sa mesa, may napansin siyang kakaiba. "Ma'am, okay ka lang ba?" tanong niya. "Parang iba ka ngayon." Ngumiti si Rosa, isang ngiting hindi pa niya nakikita sa nanay niya kailanman. Mas magaan ang pakiramdam ko kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon, anak. Ngayon, ubusin mo ang almusal mo. May klase ka pa. Lumipas ang 3 araw. 3 araw na itinuloy ni Rosa ang normal niyang rutina, pero mas maingat siyang nagmamasid kaysa dati. Bawat gabi, habang nililinis niya ang silid-aralan 412, espesyal niyang tinitingnan ang mga pisara. Minemorisa niya ang bawat ekwasyon, bawat nakasulat na tala, bawat hakbang sa ginagawa ni Profesor Peralta. At noong 3 gabi, may natuklasan siya. Naghahanda si Peralta para sa isang malaking akademikong presentasyon na naka-schedule sa susunod na linggo. Nalaman ito ni Rosa mula sa mga notes at folder na iniwan ni Peralta sa mesa. Ito ang pagkakataon niyang magningning, isang high-profile event na dadaluhan ng dekano at mga senior faculty. Balak niyang ipresenta ang isang proyekto sa pananaliksik na, ayon sa mga dokumento niya, pwedeng magtulak sa karera niya sa mas mataas na antas. Pero may isang malaking problema. Nakita ni Rosa ang isang kritikal na mali sa mismong puso ng teorya nito. Nakatago ito sa sentrong derivation, yung bahaging nagdurugtong sa lahat. Isang banayad pero nakamamatay na error na nagpapawalang bisa sa buong konklusyon. Isang pagkakamaling hindi palalagpasin ng tunay na eksperto. Pero nalampasan ni Peralta, bulag sa sariling kayabangan. Malapit na niyang ipahiya ang sarili niya sa harap ng pinakamahuhusay at pinakarespetadong iskolar ng universidad. At wala man lang siyang kaalam-alam. Pinag-isipan ni Rosa ang mga opsyon niya.
pwede niyang hayaan na lang na bumagsak si Peralta dahil sa sarili nitong mali, hayaan ang sirang teorya ang magpahiya rito. Pero hindi iyon sapat para ipakita ang dinanas ng anak niya. Hindi nito mailalantad ang kawalang katarungan. Hindi kailangan itong maging personal, diretsyo, mapangwasak. Dumating ang araw ng presentasyon, isang Martes ng Nobyembre. Puno hanggang sa huling upuan ang auditorium sa Faculty of Sciences. Mga propesor, doctoral students, administrador, lahat nagsama-sama para sa inaabangang lecture. Nasa unahan ng dekano, may ngiting puno ng inaasahan. Higit ito sa karaniwang talk, isa itong akademikong pangyayari. Nandun din si Roberto. Inutusan ni Professor Peralta ang lahat ng estudyante niyang dumalo, malamang para mapanood nila siyang magpakasasa sa papuri. Pumasok si Rosa sa likurang pasukan, itinutulak ang cleaning cart niya gaya ng araw-araw. Walang pumansin sa kanya, nagsanib siya sa background, parang bahagi lang ng normal na galaw ng campus. Hindi napapansin. Pumesto siya ng palihim sa tabi ng dingding, kunwari naglilinis ng isang sulok na wala namang dumi. Pagkatapos, umakyat sa entablado si Peralta. Suot niya ang pinakamaganda niyang suit at kumikislap ang makintab na Swiss watch sa ilaw. Mukha siyang taong kontrolado ang lahat, kumpiyansa, hinahangaan, hindi matinag. Mga kagalang-galang na kasamahan, minamahal na mga estudyante, Ginoong Dekano, panimula niya, umaalingaw-ngaw ang boses sa buong auditorium. Ngayong araw, may pribilehiyo akong ipresenta ang bunga ng 3 taong pananaliksik. Trabahong naniniwala akong babago sa paraan ng pag-unawa natin sa quantum mechanics. Nagmamasid si Rosa mula sa gilid, hawak pa rin ang basahan. Hindi pa siya gumagalaw. Hindi pa sumabak si Peralta sa talk niya, masigla at puno ng pagyayabang. Lumabas sa malaking screen ang mga slide, mga ekwasyon, graph, theoretical na modelo. Kumikilos ang mga kamay niya ng dramatiko, parang nagdidirihe ng isang simponya ng agham. May mga tumatango, may nagsusulat, may pabulong na humahanga. Si Roberto nakaupo sa pinakahuling hanay, nakapulupot ang mga braso at nakatingin sa sahig. Ayaw niyang naroon. Ayaw niyang panoorin ang lalaking umapi sa kanya na naliligo sa papuri. Tapos nangyari na, inilantad ng propesor ang susi niyang ekwasyon, ang pundasyon ng buong teorya niya. Ang pinakapuso ng trabahong ipinagmamalaki niya ng ilang linggo, at iyon ang sandaling umusad si Rosa pasulong. Huminto siya sa pagpapanggap na naglilinis. Iniwan niya ang cart at lumabas mula sa mga anino. Paumanhin po, Propesor. Umalingaw-ngaw ang boses niya, matatag, kalmado at malinaw na malinaw. Biglang tumahimik ang buong silid. Lumingon ang mga ulo sa babaeng nakaasul na uniforme na naglakas loob mang istorbo. Natigilan si Peralta, kumurap na tila hindi makapaniwala. Inabot siya ng ilang segundo bago niya naintindihan ang nangyayari. Isang janitor ng istorbo sa pinakamahalagang sandali niya. Paumanhin, ulit niya puno ng di makapaniwalang tono. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi natinag si Rosa. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado, kumpiyansa at maayos ang tindig. May mga hingang nagulat sa audience, may ilang tumawa. Ang iba'y nakatulala, di alam kung matatawa ba o mababahala. Pasensya na po sa pag-istorbo, sabi ni Rosa, na natiling kalmado ang boses. Pero may mali sa ekwasyon ninyo. May ilang estudyante ang nagsimulang sumingit ng tawa. Nagkatinginan ang ilang propesor ng may pagtataka. Nalito ang dekano, bahagyang tinaas ang kilay, pero walang sinabi. Mabilis na nabawi ni Peralta ang composure niya. Bahagya siyang tumawa ng mapangmaliit at ngumiti ng may pang-aalipusta. Ginang, sabi niya na parang kinakausap ang isang bata. Isang akademikong presentasyon ito. Seryoso, hindi ito lugar para sa mga ganitong pang-istorbo. Magiliw kong hinihiling na bumalik ka sa trabaho mo. Sa buong paggalang, Profesor, sabi ni Rosa, matatag at kalmado ang boses, may mali sa ikatlong linya ng derivation ninyo.
Maling naiangkop ang Fourier transformation sa Hamiltonian operator. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa auditorium. Parang naglaho ang lahat ng tunog, pati ang mahinang ugong ng projector ay tila nawala. Mabilis na kumurap si Peralta, lubos na nabigla. Sa isang iglap, nabitak ang maingat niyang maskara ng pagiging nakahihigit. Yan ay kalokohan, pautal niyang sabi. Anong malalaman mo tungkol sa Fourier transformations? Alam ko, sagot ni Rosa, na kapag ibinagay ang transformation sa isang non-linear system gaya ng ipinapakita ninyo, kailangang isama ang second-order term na binalewala ninyo. Kung wala ang terminong iyon, guguho ang konklusyon ninyo. Ang buong resulta ay mathematically invalid. Nagsimulang kumalat ang mga bulungan na parang apoy. May ilang propesor na yumuko sa kanilang notes. Kita sa mukha ang pagkalito at pag-aalala. May mga nagbubuklat na ng reference materials, pilit inuunawa ang narinig nila. Namula ang pisngi ni Peralta sa galit. Kalokohan ito, singhal niya. Security, palabasin ang babaeng ito. Pero bago pa makagalaw ang kahit sino, may isa pang boses na umalingaw-ngaw sa silid. Sandali, ang dekano iyon, nanigas ang buong auditorium. Ang dekano, isang lalaking may uban na kilala sa pagiging patas pero walang sinasanto, ay tumayo mula sa upuan niya. Diretso niyang tiningnan si Rosa at napalitan ng pag-uusisa ang inis sa mukha niya. Ginang, mariin niyang sabi, maaari bang ipaliwanag ninyo ng eksakto kung ano ang mali? Tumango si Rosa nang minsan lang, nang hindi na naghihintay ng pahintulot. Lumapit siya sa auxiliary blackboard sa tabi ng entablado. Kinuha niya ang isang pirasong tisa, matatag ang mga kamay. Mula sa likod ng silid, nakatitig si Roberto nang hindi makapaniwala. Ang nanay niya, ang babaeng nagmomop ng sahig at nagtatapon ng basura, ay nakatayo ngayon sa harap ng pinakamatataas na akademiko ng universidad, handang itama ang isang advanced na quantum derivation. Nagsimula siyang magsulat. Bawat hagod ng tisa ay malinis, kumpiyansa at sinadya. Walang pag-aalinlangan sa kamay niya. Dumaloy ang mga simbolo sa kanya na parang musika, marikit, eksakto, maganda. Habang sumusulat, malinaw siyang nagsalita. Ito ang operator, gaya ng ipinakita ni Profesor Peralta, panimula niya. At ito ang bahagi kung saan niya ina-apply ang Fourier transformation. Guhit niya ang bahaging tinutukoy. Ngayon, tingnan ninyo ng mabuti. Sa mga sistemang may non-commutative components, lumilitaw ang cross-term na ito. Iniwan niya ito at hindi ito maliit na pagkukulang. Binabago ng terminong iyan ang lahat. Mas marami pang propesor ang yumuko, pasulong, nagbubulungan ng mabilis. May ilan pang naglabas ng calculator o nagbukas ng simulation apps sa mga tablet nila. Kung isasama natin ang tamang term, pagpapatuloy ni Rosa, hindi nagko-converge ang integral gaya ng sinabi. Nagdi-diverge ito. Ibig sabihin, bumabagsak ang buong final result. Ang teorya sa anyo nito ngayon ay may fundamental na mali. Ibinalik niya ang tisa sa patungan ng pisara at humarap sa madla. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Peralta. Ito ay kabaliwan, pautal niyang sabi. Sino ka ba? Tumayo si Rosa ng tuwid, hindi nanginginig ang boses. Ako si Rosa Costa, 3 taon na akong kabilang sa night cleaning staff ng gusaling ito. Sandali siyang huminto at ako rin ang ina ng isa sa mga estudyante ninyo. Sumabog ang buong silid. Umarangkada ang mga boses sa gulat. Nagtinginan ng mga propesor ng hindi makapaniwala. Nagbulungan ng marahas ang mga estudyante. Tinaas ng dekano ang kamay para patahimikin ang lahat, pero wala nang bisa. Parang kuryente ang hangin. Sa huling hanay tumayo si Roberto nang hindi niya namamalayan. Nakatayo siyang parang napako, nakatitig sa babaeng buong buhay niyang tinawag na Mom. Ang babaeng nagluluto ng sabaw kapag may sakit siya, na nagpupuyat maglaba ng damit niya sa hating gabi.
na umuwi na amoy bleach at pagod. Ngayon ay nakatayo sa harap ng dagat ng mga eksperto, kalmadong itinatama ang pinakakinatatakutang propesor sa faculty. Nanay niya, singhal ni Peralta, parang nakakapasong salita sa bibig niya. Ibig ninyong sabihin, ang babaeng tagalinis na ito ang ina ng estudyanteng iyon? Humarap siya sa dekano, nagngangalit. Nakikita ninyo? Ito ang matagal ko nang binabalaan. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi siya nababagay dito. Ang pinagmulan niya, ang pamilya niya, lahat. Profesor Peralta, pumutol ang boses ng dekano sa ingay na parang talim. Malamig, tiyak, walang pasubali. Iminumungkahi kong, sabi ng dekano, tumigil ka na sa pagsasalita ngayon. Muling tumayo ang dekano at dahan-dahang lumapit sa pisara. Sinuri niya ang mga ekwasyong isinulat ni Rosa. Tahimik, may iba pang propesor na sumunod at bumuo ng kalahating bilog sa paligid ng pisara. Sinusuri ang mga kalkulasyon ng walang imik. Naghintay ang buong silid. Matapos ang ilang minutong puno ng tensyon, nagsalita muli ang dekano. Ginang Costa, mabagal niyang sabi, saan ninyo natutunan ang lahat ng ito? Huminga ng marahan si Rosa. Dumating na ang sandaling iniiwasan niya sa loob ng maraming dekada. Ang pangalan ko, nung ipinanganak ako, sabi niya, ay Ivana Reyes. Nag-aral ako ng theoretical physics sa Moscow State University. Nagtapos ako ng PhD noong 1989, summa cum laude. Umingay ang mga hingang nagulat sa buong silid. Pamilyar ang apelyidong Reyes sa mga nag-aral ng pisika. Pero sumunod ang pangalang pati si Peralta ay napahinto sa paghinga. Ang ama ko, sabi ni Rosa, ay si Francisco Castro. At muling nanahimik ang lahat. Kilalang-kilala ng bawat siyentipiko roon ang pangalang iyon. Si Francisco Castro, alamat ng pisikang Sobyet. Itinuturo pa rin ang mga teorya niya sa mga modernong kurikulum, patuloy na sinisipi sa prestihiyosong journals. Pioneer siya ng quantum mechanics. Hindi iyan maaari, protesta ni Peralta, nanginginig na ang boses. Walang anak si Castro. Lahat ng biography, ganun ang sinasabi. Ang opisyal na record ay kung ano lang ang gustong ipasulat ng mga autoridad ng Soviet, sagot ni Rosa. Hindi tinatanggap ang mga babae sa agham noon. Itinago ng ama ko ang pag-iral ko para protektahan ako. Ang mga unang gawa ko ay nailathala sa pangalan niya. Dinukot niya sa bulsa ng uniforme ang isang lumang dokumento na ninilaw ang mga gilid sa tanda ng panahon. Ito ang doctoral diploma ko, sabi niya habang iniaabot sa dekano. Maaari ninyong kumpirmahin ang pagiging tunay nito sa Russian Ministry of Education kung kinakailangan. Tinanggap ng dekano ang papel, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ito ng isang beses, tapos muli. Diyos ko, bulong niya, totoo ito. Humarap si Rosa kay Profesor Peralta, walang bakas ng galit o paghihiganti sa mga mata niya, kundi isang malalim, tahimik na lakas. Yung klasing lakas na hindi kailangang sumigaw para marinig. Isang kalmadong titig na mas tumatama pa kaysa anumang insulto. Profesor, sabi niya, matatag ang boses, 3 taon na akong naglilinis sa universidad na ito. Bawat gabi, dumaraan ako sa silid-aralan ninyo. Nakita ko ang mga ekwasyon ninyo. Nakita ko ang mga exam ninyo. Nakita ko kung paano kayo magbigay ng marka. Huminto siya sandali. At nakita ko kung paano ninyo tratuhin ang anak ko. Nawalan ng kulay ang mukha ni Peralta. Nawala ang pagiging mapagmataas na palitan ng tila takot. Nakita ko ang mga exam na minarkahan ng hindi patas. Mga perpektong sagot na tinawag na bagsak. Nakita ko ang mga pekeng dahilan na isinulat ninyo para bawiin ang mga scholarship. Lumapit pa siya ng isang hakbang. At gusto ba ninyong malaman ng isang bagay, Profesor? Iyong pagwawasto na ginawa ng anak ko ilang linggo na ang nakalipas. Iyong tungkol sa Castro method sa pag-solve ng wave function integrals? Tiningnan niya ito ng diretso. Tama siya, alam ko.
dahil tinulungan kong likhain ang metodong iyon kasama ang ama ko noong 16 pa lang ako. Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Maririnig mo ang paghinga ng mga tao, mababaw, gulat, tahimik. Hindi lang mga mata ko ang minana ng anak ko, Propesor, pagpapatuloy niya. Minana niya ang isip na hindi mo lang kayang kilalanin. Lumapit ang dekano dahan-dahan pero matatag na parang papasok sa isang ring kung saan iisang panig lang ang nananapak. Mrs. Reyes, sandali siyang huminto saka itinuwid ang sarili. Costa, pambihira ito. Kailangan kong bigyan ng oras para mapatunayan ang lahat ng sinabi ninyo. Tumango si Rosa nang may paggalang. Siyempre, ang hinihiling ko lang ay suriin din ninyo ang akademikong record ng anak ko. Tingnan ninyo ang mga orihinal na exam. Ihambing ninyo ang mga sagot sa mga gradong ibinigay. Siyasatin ninyo ang pamantayang ginamit ni Professor Peralta. Seryosong tumango ang dekano. Gagawin agad iyon. Pagkatapos, humarap siya kay Peralta na nanatiling nakapako sa entablado, hindi gumagalaw, maputla at lantad. Profesor Peralta, sabi niya malamig at malinaw ang boses, ang presentasyong ito ay sinuspinde hanggang sa susunod na abiso at ikaw at ako ay magkakaroon ng napakaseryosong pag-uusap sa opisina ko. Ginoong dekano, sobra na ito, putok ni Peralta. Tumataas ang boses sa desperasyon. Maniniwala kayo sa isang babaeng tagalinis kaysa sa akin. Sa 3 dekada kong akademikong trabaho, maniniwala ako sa matematika, patag na sagot ng dekano, at ang matematika sa Pisara ay hindi mapapabulaanan. Pagkatapos, hinarap ng dekano ang buong auditorium. Opisyal nang tapos ang presentasyong ito. Hinihiling ko ang lahat ng diskresyon habang nagsasagawa kami ng masusing investigasyon sa nangyari ngayong araw. Isa-isa nang nagsimulang lumabas ang mga propesor at estudyante pero mabagal. Walang makapigil sa pag-uusap. Sa mga hallway, sa hagdanan, sa labas ng gusali, bawat sulok ng universidad ay umuugong. Kumakalat na ang kwento na parang apoy at lalo pa itong lalaki. Nakatayo pa rin si Roberto sa pinakadulong hanay, tila napako sa kinatatayuan. Umiikot ang isip niya, binabahan ng emosyon na hindi pa niya maipangalan, tuwa, gulat, pagkalito, at isang uri ng pakiramdam na parabang may itinago sa kanya. Itinago ng nanay niya ang buong buhay mula sa kanya. Mula sa kalahating bakanteng auditorium, nagtama ang tingin nila ni Rosa. Dahan-dahan siyang lumapit, walang pagmamadali, hinahayaan siyang huminga, mag-isip at maramdaman ang lahat. Pagdating niya, hindi siya agad yumakap. Tumayo lang siya sa harap niya at naghintay. Bakit? Sa wakas ay tanong ni Roberto, halos pabulong. Marahang napabuntong hininga si Rosa. Dahil gusto kong maging sarili mong tao, sabi niya. Hindi ko gustong maramdaman mong parang anino lang ng isang sikat na pangalan ng mga tagumpay mo. Gusto kong iyon, pinaghirapan mo, hindi minana. Pero buong buhay ko pakiramdam ko, parang wala akong pinanggalingan, sabi ni Roberto, nababasag ang boses. Akala ko wala akong halaga. Hindi ka kailanman nagmula sa wala, mahal ko, sabi niya. Nagmula ka sa sakripisyo, sa pagmamahal, sa isang inang isinuko ang lahat para protektahan ka. Bumalong ang luha sa mga mata ni Roberto, ngayon malaya ng dumadaloy. Bakit ngayon? Tanong niya. Bakit mo sinabi ang totoo ngayong araw? Marahang hinawakan ni Rosa ang mukha niya, mga kamay na magaspang sa ilang taong hirap, pero puno ng lambing. Ngayon, alam na niya kung ano ang minsang isinulat ng mga kamay na iyon. Mga teorya at ekwasyong humubog sa mismong agham na sinusubukan niyang pag-aralan. Dahil, mahinahon niyang sabi, walang sino man, hindi isang mapagmataas na propesor, hindi isang sirang sistema, kahit ang mundo mismo, ang may karapatang sabihin sa'yo na hindi ka nababagay dito. Pinaghirapan mo ang bawat hakbang sa paglalakbay na ito at walang kukuha nito sa'yo.
Mahigpit siyang niyakap ni Roberto ng matagal, tahimik, isang yakap na binuo ng 19 na taon ng walang kondisyong pagmamahal, mga sakripisyong hindi nabigkas at mga lihim na itinago hindi para manlinlang kundi para magprotekta. Mahal kita, ma'am, at mahal kita, anak, palagi. Mapapatawad mo ba ang ganitong klaseng lihim? Eksaktong 72 oras ang inabot ng investigasyon ng dekano. 72 oras kung saan nakita ni Professor Victor Peralta ang unti-unting pagkalas ng mundo niya, hibla-hibla. Nagpasok ang universidad ng mga panlabas na eksperto para beripikahin ang mga pahayag ni Rosa. Nakipag-ugnayan sila sa mga institusyon sa Russia. Sinuri nila ang mga archive, ikinumpara ang mga record at kinausap ang mga retiradong siyentipikong personal na nakakakilala kay Francisco Castro. Lahat ng bahagi ng kwento ni Rosa ay napatunayang totoo. Hindi lang pala umiiral si Ivana Reyes, ang mga hindi nailathala niyang gawa na minsang na-credit sa kanyang ama ay naging pundasyon ng malaking bahagi ng modernong quantum research na mismong ginagamit ni Peralta sa kanyang karera, at ginawa niya iyon nang hindi niya alam. Sinasangguni ang gawain niya habang nilalait ang anak niya, pero hindi pa iyon ang huling dagok. Sinuri ng academic board ang record ni Roberto Costa. Kinuha nila ang bawat exam at assignment na minarkahan. Ipinare-evaluate nila ito sa mga independent experts, anonymous, walang pangalan o pagkakakilanlan. Parehong sagot, bagong mata, nagkakaisa ang resulta. Sa katunayan, nasagot ni Roberto ng tama ang mahigit 75% ng kanyang mga exam. Sa maraming pagkakataon, hindi lang tama ang mga solusyon niya, mas elegante pa, mas malalim ang pag-unawa kaysa sa mga halimbawa sa course textbooks. Gumamit siya ng mga advanced na teknik sa paglutas ng problema na palatandaan ng kaalamang lampas sa inaasahan sa antas niya. At gayunman, halos lahat ay binagsak niya sa grado. Malinaw ang pattern, hindi ito dahil sa pagkakamali o pagkakataon, sadyang ginawa ito. Sistematikong sinabotahe ni Professor Peralta si Roberto at walang kinalaman ang dahilan sa performance. Personal yun. Sinuri rin ng komite ang kahilingang bawiin ang scholarship na natuklasan ni Rosa ilang linggo bago iyon. Kahit sa pinakamagaan na pagsisiyasat, bumagsak ang mga akusasyon ng plagiarism at misconduct. Walang ebidensya kahit kaunti. Salita lang ng isang propesor laban sa isang estudyanteng walang boses, walang kapangyarihan at walang proteksyon. Pagsapit ng Biyernes ng hapon, nagpatawag ang dekano ng emergency meeting. Dumalo sina Professor Peralta, Rosa, Roberto at mga kinatawan mula sa Physics Department at Human Resources ng Universidad. Hindi nagsayang ng oras ang dekano sa mga pambungad. Professor Peralta, panimula niya matalim at kontrolado ang boses. Matapos ang masusing investigasyon, nakarating ang komiteng ito sa ilang konklusyon, mga konklusyong lubhang nakakabahala. Si Peralta, na pumasok na may bahagyang bakas ng dating kumpiyansa, ay unti-unting namutla. Malinaw na napatunayan, pagpapatuloy ng dekano, na sadyang mali ang pagmamarka ninyo sa gawa ni student Roberto Costa. Gumawa kayo ng mga peking paratang para bawiin ang kanyang scholarship. At nagtaguyod kayo ng isang nakalalasong learning environment, isang pag-uugaling pasok sa definisyon namin ng academic harassment. Ginoong dekano, kung maaari ko lang ipaliwanag, hindi pa ako tapos. Parang yelo ang tono ng dekano sa pagputol sa kanya. At bukod pa riyan, sabi niya, ang presentasyon ninyo nitong linggo ay may seryosong pagkakamali sa matematika, mga error na hayagang itinuro ni Mrs. Costa. Mga pagkakamaling dapat ay nakita ng kahit sinong kwalipikadong academic reviewer. Dahil dito, hindi lang namin kinu-question ang inyong etika, kundi pati ang inyong kakayahan. Binuka ni Peralta ang bibig niya para sumagot pero walang lumabas.
Ang mga sumusunod na desisyon ay napagkaisahan ng komite ng walang tutol, sabi ng dekano habang tinitingnan ang mga dokumento sa harap niya. Una, muling susuriin at wastong mamarkahan ang lahat ng coursework ni Roberto Costa. Ikalawa, ibabalik ng buo ang kanyang scholarship pati na rin ang extension para sa graduate level studies kung nanaisin niyang ipagpatuloy iyon. Parang lumubo ang dibdib ni Roberto. Sandaling hirap siyang huminga sa biglang pag-angat ng damdamin. Ikatlo, Profesor Peralta, suspendido kayo sa lahat ng tungkulin sa pagtuturo at administrasyon, epektibo agad. Maglulunsad pa kami ng mas malawak na investigasyon upang alamin kung may katulad na misconduct sa iba pang kaso. Tahimik na tumayo si Peralta, na wala ang kayabangang minsan niyang sinusuot na parang baluti. Iba na ang tindig niya, nakayuko ang balikat, mabagal at mabigat ang galaw, parang taong pasa ng bigat ng sariling pagbagsak. Pero pagkadating niya sa pinto, huminto siya. Lumingon siya, hinarap sina Rosa at Roberto na naroon pa rin sa harap ng mesa ng dekano. Sandaling bumalik ang pamilyar na galit sa mukha niya. Pero may biglang nagbago. Napuno ng luha ang mga mata niya. Ako? Panimula niya, marupok ang boses. Dati akong tulad niya. Walang kumilos, parang pinigil ng silid ang paghinga. Lumaki ako sa isang baryo. Mga magsasaka ang mga magulang ko. Buong buhay ko, sinabihan akong hindi ako makakarating, na ang mga tulad ko ay hindi bagay sa universidad. May mga guro akong nanghiya sa akin, mga propesor na nagsabing wala akong mararating. Isang luha ang gumulong sa pisngi niya. Nangako ako sa sarili ko na kapag naging matagumpay ako, hinding-hindi ko hahayaang tratuhin ang kahit sino ng ganoon. Pero sa kung anong paraan, naging eksakto akong bagay na sinumpa kong lalabanan. Humarap siya kay Roberto. Hindi ako humihingi ng kapatawaran. Alam kong hindi ko yun karapat-dapat. Pero gusto kong maintindihan mo, hindi dahil sa iyo ang ginawa ko. Dahil iyon sa takot ko, sa kapaitan ko, may nakita ko sa iyo na nawala ko na sa sarili ko at hindi ko kinaya. Tumingin si Roberto sa kanya, hindi alam ang isasagot. Anong sasabihin mo kapag ang taong sumira sa iyo ay ngayon gumuho na sa harap mo? Humaba ang katahimikan hanggang magsalita si Rosa. Hindi katwiran ang sakit mo para manakit ka ng iba, Profesor, sabi niya. Alam mo na yon ngayon. Dadalhin mo iyan habang buhay. Dahan-dahang tumango si Peralta. Dadalhin ko, sabi niya, habang buhay. Haharap na sana siya para umalis nang magsalita si Roberto. Profesor, natigilan si Peralta. Sana makahanap kayo ng kapayapaan, sabi ni Roberto. Totoo. Tahimik na tumango si Peralta at lumabas ng silid. Muling tumahimik ang kwarto hanggang humarap ang dekano kay Rosa. Mrs. Costa, o marahil mas nararapat na Dr. Reyes, panimula niya. Mas mainit na ngayon ang boses. Gusto ko kayong alukin. Napatingin si Rosa, naguguluhan. Matagal nang sinusubukan ng universidad na buhayin muli ang Department of Theoretical Physics. Naghahanap kami ng taong may malalim na karanasan, malawak na pag-unawa, at kakayahang magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko. Ngumiti siya. Handa ba kayong sumama sa faculty namin bilang tenured professor? Sandaling hindi nakapagsalita si Rosa matapos ang napakaraming taon ng paglilinis ng mga lecture hall. Inaanyayahan na siyang magturo sa isa. Ginong dekano, dekada na akong malayo sa formal na akademya, mahina niyang sabi. Tumango ang dekano. Maaaring oo, pero hindi nag-e-expire ang kaalaman at hindi lang kayo nagpakita ng talino. Nagpakita kayo ng mas bihira pa roon, ang kababaang loob na manahimik kapag maingay ang mundo at ang tapang na magsalita kapag pinakamahalaga. Lumingon si Rosa sa anak niya. Ngumiti si Roberto sa kabila ng mga luha, tumango ng may pagmamalaki. Tinatanggap ko, mahinang sabi ni Rosa, pero sa isang kondisyon. Tumaas ang kilay ng dekano. At ano naman yon? Na ang una kong lektura
sagot niya, ay tungkol sa Castro method para lutasin ang wave function integrals. Ang teoryang ginawa namin ng ama ko nang magkasama. Panahon na para malaman ng mundo ang buong katotohanan. Ngumiti ang dekano ng mainit at parang may alam. Kasunduan, Professor Reyes. Pagkalipas ng 6 na buwan, puno hanggang sa huling upuan ang auditorium ng Central University of Sciences. Mga estudyante, mga propesor, mga mananaliksik mula sa ibang institusyon, pati mga reporter mula sa siyentipikong journals ay dumalo. Lahat ay nagtipon para sa isang makasaysayang dahilan. Saksihan ang unang lektura ng bagong tagapangulo ng Advanced Theoretical Physics. Isang posisyon na sa nagkakaisang boto ng University Council ay pinangalanang Francisco Castro. Sa entablado nakatayo si Rosa Reyes, hindi na nakatago sa hiniram na pangalan o sa asul na uniforme. Naka-tailored siyang navy blue suit, kaparehong kulay ng dati niyang janitor uniform. Hindi iyon nagkataon. Simbolo iyon, isang paalala. Sa unang hanay nakaupo si Roberto, napapalibutan ng mga kaklaseng ngayon ay tumitingin sa kanya ng may taos-pusong respeto. May ilan ang humingi ng paumanhin sa nagawa nila. Ang iba naman ay kusang lumayo. Ayos lang yon. Pag-akyat ni Rosa sa entablado, umalingaw-ngaw ang napakalakas na palakpakan. Tumayo siyang tuwid, hinintay na humupa ang ingay, saka nagsimula. 6 na buwan na ang nakalipas, sabi niya, nakatayo ako sa mismong auditorium na ito. Hindi sa entabladong ito, kundi doon sa sulok na yon. Itinuro niya ang lugar kung saan dati siyang naglilinis ng sahig, itinutulak ang cart habang may basahang hawak. May mahihinang tawa at bulungan sa paligid. Noong gabing iyon, may natutunan akong mahalaga, sabi niya, marahang ngumiti. Ang kaalaman ay hindi nagsusuot ng uniforme, ang talino ay hindi nasusukat sa titulo ng trabaho, at ang halaga ng tao ay hindi dapat hinuhusgahan sa trabahong ginagawa niya para mabuhay, kundi sa integridad kung paano niya isinasabuhay ang buhay niya. Lumingon siya sa unang hanay, nagtagpo ang mata nila ng anak niya. Ang anak ko ang nagturo niyan sa akin, pagpapatuloy niya. Isang batang hindi alam ang nakaraan ko, walang daladalang sikat na pangalan, pero mas nagsikap kaysa kanino man para mapatunayan ang lugar niya rito. Hindi dahil sa pamana, kundi dahil naniniwala siya na ang pinanggalingan mo ay hindi dapat magtakda kung hanggang saan ka lang pwedeng makarating. Kita ang luha sa mga mata ng ilang tao sa audience. Ngayong araw, hindi lang quantum mechanics ang pag-uusapan ko, sabi ni Rosa. Gusto kong simulan sa isang bagay na mas fundamental pa, ang karapatan ng bawat tao na makita kung sino siya, hindi kung ano ang limitasyong ikinakabit ng iba sa kanyang pinagmulan. Pagkatapos ay humarap siya, kinuha ang isang pirasong tisa at lumapit sa pisara. Magsimula tayo! Sa susunod na 2 oras, nagturo si Rosa ng may talinong pumuno sa buong silid. Inakay niya ang lahat sa mga advanced na teorya, mga konseptong karamihan ay nababasa lang sa libro. Ibinahagi niya ang mga ideyang tinago niya sa loob ng mga dekada. Inilantad niya ang mga tuklas na matagal nang ginawa sa isang malamig na laboratorio sa Moscow, katabi ang ama niya. Tahimik ang buong auditorium, nabihag. Nang matapos siya, saglit na katahimikan, malalim at parang paggalang bago sumabog ang buong silid sa standing ovation. 5 buong minuto, hindi tumigil ang palakpakan. Si Roberto ang unang tumakbo papunta sa entablado. Niyakap niya ang nanay niya sa harap ng lahat, walang takot, walang hiya. Salamat, Ma'am, bulong niya sa taingan nito. Sa lahat! Mahigpit siyang niyakap ni Rosa. Huwag, miho, mahina niyang sagot. Ikaw ang salamat dahil pinaalala mo sa akin kung sino talaga ako. Nung gabing iyon,
Magkasama silang naglakad sa ilalim ng mga bituin, tinatahak ang kaparehong campus kung saan dati niyang kinuskus ang sahig at kung saan minsang naupo si Roberto na puno ng panghihina ng loob. Ngayon, magkatabi silang naglalakad, magkapantay, bilang mga kasamahan, bilang dalawang taong ginawang lakas ang katahimikan, ginawang paghilom ang hirap at ginawang pamana ang pagiging di nakikita. Ma'am, biglang tanong ni Roberto, sa tingin mo ba makakahanap pa si Profesor Peralta ng kapayapaan? Nasa kanya iyon, sagot ni Rosa ng may pag-iisip. Pero sana oo, marami ng daladalang sakit ang mundo. Hindi na nito kailangan pang dagdagan natin sa pagkapit sa galit. Tumango si Roberto. Sana nga, magkasama silang naglakad pasulong iniiwan ng anino ng nakaraan, hindi binura, hindi kinalimutan, kundi binago, gawang layunin, alaala at lakas. Dahil walang kahihiyan ang panghabang buhay, walang pangarap ang masyadong malayo, at walang inang titigil sa pakikipaglaban para sa anak, habang tumitibok pa ang puso niya. Sa huli, iyan ang itsura ng tunay na henyo, hindi lang mga ekwasyong nakasulat sa pisara, kundi pag-ibig na isinusulat sa buhay ng mga taong pinalalaki natin, pinoprotektahan at pinaniniwalaan. At ikaw, ano ang gagawin mo? Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share para makapagpatuloy tayo sa paglalakbay sa mga kwentong tumatama sa puso at gumigising sa kaluluwa. At kung sa tingin mo'y pinatunayan ni Rosa na ang kaalaman ay hindi nagsusuot ng uniforme, maghintay ka hanggang makita mo ang mangyayari kapag isang milyonaryo ang tumaya ng 5,000 dolyar na ang isang waitress ay hindi man lang marunong mag-English. Pinagtawanan niya ito sa mukha. Sumagot ang waitress sa 7 wika. Ang sumunod ay nagpatahimik sa kanya. Kita-kits sa susunod na video.